Sa Pilipinas, hindi na bago ang mayayamang politiko, pero alam mo bang may ilan sa kanila na bilyonaryo na? Kung iniisip mo kung sino-sino sila at kung gaano kalaki ang kanilang yaman, tara at alamin natin ang ilan sa pinakamayamang politiko sa bansa. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Number 15. Lucy Torres Gomez. Isang dating artista si Lucy na sumabak sa politika noong 2010 nang mahalal bilang kongresista ng ika-4 na distrito ng Leyte. Matapos ang ilang termino, ngayon ay siya na ang mayor ng Ormoc City. Kasama ang asawang si Richard Gomez, nagmamay-ari sila ng bahay sa Forbes Park na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 333 milyong piso. Ang kanyang net worth ayon sa SALN ay nasa parehong halaga. Number 14, Juan Pablo Rimpi Bondoc. Pumasok sa politika noong 1990 at bilang kongresista ng Pampanga at nagsilbi ng 5 termino hanggang 2022. Sa loob ng maraming taon sa gobyerno, umabot sa 442 at 7 milyong piso ang kanyang yaman batay sa pinakahuling SALN. Number 13, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Noong 23 pa lang si BBM, naging Vice Governor na siya ng Ilocos Norte. Sinundan ito ng pagiging gobernador at kongresista sa parehong lalawigan bago naging senador mula 2010 hanggang 2016. Natalo siya sa pagka-vice-presidente noong 2016, ngunit bumawi sa halalan ng 2022 kung saan siya na ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Ayon sa SALN, nasa 7 milyong piso ang kanyang net worth. Number 12, Martin Romualdez. Noong 2007, naging kongresista siya ng unang distrito ng Leyte. Sinubukan niyang tumakbo bilang senador noong 2016 pero hindi pinalad. Ngayon, nasa ika-5 termino na siya sa Kongreso at siya rin ang Speaker ng House of Representatives. Bukod sa politika, siya ay may-ari ng ilang media outlets gaya ng People's Journal, People's Tonight at Manila Standard. Mayroon din siyang investments sa mining, banking at construction. Base sa kanyang salin, umabot sa 474 na milyong piso ang kanyang yaman. Number 11, Yeda Marie Romualdez. Bago pumasok si Yeda sa politika, isa siyang registered nurse at beauty queen na kumatawan sa Pilipinas sa Miss International 1996 sa Japan. Asawa siya ni Martin Romualdez at nagsimulang maging kongresista ng Leyte noong 2016. Ngayon, kinakatawan niya ang Tingog Party List sa Kongreso. Ayon sa kanyang SALN, nasa 488 milyong piso ang kanyang net worth. Number 10, Vilma Santos. Kilalang aktres bago pumasok sa politika, si Vilma ang unang babaeng mayor ng Lipa City, Batangas noong 1998. Nanatili siya sa posisyon sa loob ng 3 termino. Bukod sa pagiging isang batikang aktres, si Vilma Santos ay naging unang babaeng gobernador ng Batangas noong 2007. Nanalo siya sa eleksyon at nagsilbi ng 3 termino bago tumakbo bilang kinatawan ng ika-6 na distrito ng Batangas noong 2019. Sa Kongreso, nakumpleto niya ang 2 termino. Asawa siya ng veteranong politiko at dating senador na si Ralph Recto. Batay sa kanyang pinakahuling SALN, nasa 567 milyong piso ang kanyang yaman. Number 9, Ralph Recto. Nagmula sa isang kilalang pamilya ng politiko, si Ralph Recto ay kasalukuyang nagsisilbing kalihim ng Department of Finance sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Una siyang pumasok sa politika noong 1992 nang mahalal bilang kongresista ng ika-4 na distrito ng Batangas, kung saan siya ay naglingkod ng 3 termino. Noong 2001, naging senador siya at nagsilbi ng kabuang 18 taon sa Senado. Bukod dito, naging sekretary rin siya ng National Economic and Development Authority mula 2000 at hanggang 2009 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ayon sa kanyang SALN,
umaabot sa 558 at 1 milyong piso ang kanyang yaman. Number 8, Virgilio Lacson. Noong 1998, nagsimula siya bilang konsehal ng Malabon City, ngunit natanggal sa pwesto dahil sa matagal na pagliban. Sa kabila nito, bumalik siya sa politika noong 2016 nang mahalal bilang kinatawan ng Manila Teachers Party List. Sa kasalukuyan, nasa kanyang ikatlong termino na siya sa Kongreso. Maliban sa pagiging mambabatas, siya rin ang chairman at CEO ng Manila Teachers Savings and Loan Association. Dagdag pa rito, isa siya sa may-ari ng High Tone Construction and Development Corporation. Sa pinakahuling salin niya, lumalabas na nasa 779 at 4 na milyon ang kanyang net worth. Number 7, Imelda Marcos. Isang personalidad na may malawak na impluensya sa politika, si Imelda Marcos ay naging First Lady ng Pilipinas mula 1965 hanggang 1986 sa ilalim ng administrasyon ng kanyang asawang si Ferdinand Marcos Sr. Maliban dito, humawak siya ng iba't ibang posisyon sa gobyerno, kabilang ang pagiging Minister of Human Settlements at Gobernador ng Metro Manila. Noong 1992, sumubok siyang tumakbo sa pagkapangulo ngunit hindi pinalad. Gayunpaman noong 1995, nahalal siya bilang kinatawan ng unang distrito ng Leyte. Matapos ang isang termino, bumalik siya sa Kongreso noong 2010 bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte, kung saan nagsilbi siya ng 2 termino. Sa kanyang pinakahuling SAL-N, nasa 2 milyong piso ang kanyang net worth. Number 6, Alfredo Albi Benitez. Pumasok sa politika noong 2010 nang mahalal bilang kongresista ng ikatlong distrito ng Negros Occidental. 3 termino siyang naglingkod sa Kongreso hanggang 2019. Pagsapit ng 2022, nanalo siya bilang mayor ng Bacolod City. Bukod sa politika, kilala siya bilang isang negosyante sa industriya ng sugal. Siya ang may-ari ng Bingo Bonanza Corporation, isang kumpanyang nagpapatakbo ng mga bingo sa iba't ibang mall sa bansa. Maliban dito, siya rin ang nasa likod ng dating sikat na e-sabong platform na Sabong International PH at iba pang online gaming platforms gaya ng GameZone, Arena Plus, Bingo Plus at Peria Game. Isa rin siya sa mga pangunahing investor sa isang 500 milyong piso Casino Resort Project sa Boracay, pati na rin sa iba pang kasino sa bansa. Ayon sa kanyang pinakahuling SAL-N, nasa 1 bilyong piso ang kanyang yaman. Number 5, Mark Villar. Si Mark Villar, 46 na taong gulang, ay nagtrabaho ng 10 taon sa negosyo ng kanyang ama na si Manny Villar, ang pinakamayamang tao sa Pilipinas. Pumasok siya sa politika noong 2010 nang mahalal bilang kongresista. Nang nag-iisang distrito ng Las Piñas City, isang posisyong hinawakan niya sa loob ng 2 termino hanggang 2016. Kalaunan, hinirang siyang kalihim ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula 2016 hanggang 2028. Noong 2022, nanalo siya bilang senador. Ayon sa kanyang pinakabagong Statement of Assets, Liabilities at Net Worth, may net worth siyang 1 at 4 na bilyong piso. Number 4, Emeline Aglipay Villar. Si Emeline Aglipay Villar, 42 taong gulang, ay asawa ni Senador Mark Villar. Nagsimula siya sa politika noong 2010 nang mahalal bilang kinatawan ng Diwa Party List, isang posisyong hinawakan niya hanggang 2016. Matapos ang kanyang termino sa Kongreso, itinalaga siya bilang Undersecretary ng Department of Justice mula 2019 hanggang 2022 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, isa siyang Undersecretary sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Batay sa kanyang latest SAL-N, mayroon siyang net worth na 1 at 4 na bilyong piso. Number 3, Manny Pacquiao.
Si Manny Pacquiao, 46 na taong gulang, ay unang pumasok sa politika noong 2010 nang mahalal bilang kongresista ng nag-iisang distrito ng Sarangani. Nanungkulan siya ng 2 termino hanggang 2016 bago maging senador. Mula 2016 hanggang 2022. Noong 2022, tumakbo siya sa pagkapangulo, ngunit nabigo. Maliban sa politika, nag-invest din siya sa cryptocurrency noong 2019 sa pamamagitan ng kanyang sariling coin na PAC. Siya rin ang nagtatag ng Maharlika Pilipinas Basketball League at may-ari ng MP Promotions, isang kumpanya ng boxing promotion. Meron din siyang fitness center na Pacman Wildcard Gym at isang training center para sa boxing. Ayon sa kanyang silent, may net worth siya na 33 at 2 bilyong piso. Number 2, Cynthia Villar. Si Cynthia Villar, 74 na taong gulang, ay isang businesswoman at politiko. Tinulungan niya ang kanyang asawang si dating Senador Manny Villar sa pagpapalago ng kanilang negosyo bago pumasok sa politika noong 2001. Nahalal siya bilang kinatawan ng nag-iisang distrito ng Las Piñas City at nagsilbi ng 3 termino hanggang 2010. Noong 2013, tumakbo siya sa Senado at nanalo. Sa kasalukuyan, tinatapos niya ang kanyang 2nd termino bilang senador na magtatapos sa 2025. Siya ang tagapagtatag at managing director ng Villar Foundation. Batay sa kanyang latest SALN, may net worth siya na 33 at 9 bilyong piso at ang pinakamayamang politiko sa Pilipinas. Number 1, Mikey Romero. Si Mikey Romero, 52 taong gulang, ay pumasok sa politika noong 2016 nang mahalal bilang kinatawan ng One Pacman Party List. Sa kasalukuyan, nasa kanyang 3rd termino siya bilang kongresista. Kilala rin siya sa larangan ng negosyo bilang majority shareholder ng AirAsia Philippines. Siya rin ang may-ari ng Global Port 900 Incorporation, isang kumpanya na nangunguna sa pagpapaunlad at operasyon ng mga pantalan sa Visayas at Mindanao. Isa rin siyang pangunahing investor sa Fourth Pillar Energy Inc., isang kumpanya ng power plants. Ayon sa kanyang latest SALN, siya ang pinakamayamang politiko sa Pilipinas na may net worth na 66 at 5 bilyong piso. Maraming nagsasabi na hindi lang ito ang pinakamayayamang politiko sa bansa at marami pang iba ang may itinatagong yaman. Ano sa tingin ninyo? May mga politiko pa bang mas mayaman kaysa sa mga nasa listahan natin? I-comment ninyo sa baba ang inyong opinyon at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang ganitong content.